presensya mo, Jesus. Praise the Lord. Magandang gabi sa Davao. Mayong hapon, mayong gabi diya sa Davao, no? Magandang gabi dito rin sa mayong hapon diri sa akong gikahimutangan mga igsoon, dalaygon ang ngalan sa tungbuhi nga Dios. Salamat sa mga naglantaw na uban kanako, no? Ni ana uban kanako mga igsoon. Salamat sa tungbuhi nga Dios nga gitagaan na sabta niya og kahigayunan. Binigyan niya ulit tayo ng pagkakataon. Nakita ko dito si Brother Ronald Bongo. Sorry if I magkamali ko sa pag-pronounce, ha. Hallelujah. Sister Mayel, Sis Bibi, siya Sis Ruth, maayong udto diha kaninyong duha ni Sis Rain. Salamat sa Ginoo na ni ana pod ka among makita madungog ang atong ang minsay sa atong buhi nga Dios, no. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Nakita nako ang taga mga kauban sa damo sa una sa LBCF, no. Nakita nako siya murag si sa banidinhin ako nakita kaganiha mga ikaigsuunan si Gang Mayel Cabrestante, nandito pod siya. Si Mary Tara, si Pastor Jemuel Beauty, siya, God bless, Kaas Davao, maayong hapon Sister Ruth, God bless you more. God bless you din Pastor. Then si kay Tata Planteras, nandito na siya, no. Kinsa pa ning Sis Jane Kumahig, nagtan-aw daw sila sa Kibawi, Bukidnon, kay nag-eskwela man ni siya karon og Bible School. Hallelujah. Mao gyud ni akong gusto unta ba sa una, wala man gud. Murag wala ra sa isip ba kung nagmahay jud ko may panay-eskwela dai ko sa unang Bible School, no. Ang pag-eskwela nato mga igsuon diha sa spiritual nga mabahin, mao ang pinaka biggest degree nga atong makuha sa tibuok kalibutan mga igsoon, kay nganuman nagtuon ta sa pulong sa atong buhi nga Dios, no. Jesus is the best degree nga atong makuha diha sa atong makinabuhi mga igsoon. Si Gang Cherry Vacunador Plenio, salamat sa imong pagtan-aw gang diha dapit sa Cebu. Ako ang makaig-agawan diha sa Cebu. Pangumusta nako diha tanan, no. Salamat sa Ginoo nga nakahigayon mo og tan-aw kay maayo gyud nga makapaminaw ta sa pulong sa tungbuhi nga Dios, no. Salamat sa tungbuhi nga Dios. Si Brother Ju Anthony Bono, ingon siya nagwatching pud siya. Then si ako ang igsuon Sister TG, Sis Leia Maputol, na siya diri, no. Magbasa sa akong magkuan kay mas may gyud basahon. Nanawagan na si Sister Bibi. Salamat Sister Bibi sa pagpanawagan, no. Usa kini kadakong butang nga atong mahatag da sa atong buhi nga Dios. Ako usahay maigsoon murag nagapanawagan pug usahay maigsoon kay nagaana ko nga Lord, sayang ang mensahe sa atong buhi nga Dios nga dili madunggan sa uban. Bisan makristohano na ta maigsoon, makaingon ta balik-balik ra man ang pulong sa Dios, pero bisag balik-balik nato yung mapanahon maigsoon nga bisag balik-balik ingko Lord, perminti na ko siya mabasahan, maagian. Pero karong mga oras sa gibati gyud nako ang presensya sa atong buhi nga Dios, kay nganuman na time nga diha gyud makig-istorya atong buhi nga Dios ba. Hallelujah. Bisan pa sa inyo nakuan naman nga pulong, kumbaga grabe na siya kagasgas, pero dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios, kay laging may bagong mga kapatid sa salita ng Panginoon. May Tagalog po ba dito? Kung may Tagalog, just comment po para matuloy-tuloy ang Tagalog ng lola niyo. Kahit nagkabalintong-balintong ito, ha. Huwag niyo lang alalahanin mga kapatid yung mga pronunciation, kay kung mag-aral tayo mga kapatid, may tamang pag-pronounce, no. Tapos pagpasensyahan niyo ng lula niyo kasi opustiso ito, hirap talaga mag-pronounce mga kapatid. Kaya magpatawa muna ako, no, kasi masyadong ang Diyos natin ay buhay. Nandito tayo, sabi niya Amen, Auntie, ingon si Gang Cherry, si Pastora Abit Lutaw Pidor, nandito po, God bless always, Sis Ruth, Sis Imelda Mamak, yun siya, Amen. Dalaygon ang ngalan sa tungbuhi nga Dios, no. Magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Sa Manila man, siguro Sir Imi Tampos, iwan ko kung nandito din siya, pero Bisaya din naman siya, hallelujah. May mga anak ng Dios na gustong-gustong magpapasa ng Word of God. Bakit? Kasi laging bago ang salita ng Panginoon. Kami mga kapatid, siguro parang ang tagal-tagal na rin naming nagsubaybay sa Kaas, pero magtaka ako kasi lagi pa rin ang salita ng Panginoon, lalo na pag ma-feel mo ang presensya ng Panginoon, sasabihin mo talaga, buti na lang may nagpasa sa akin, buti na lang. How many times na nagpasalamat ako sa taong magpasa sa akin. Bakit? Kasi nung pinakinggan ko mga kapatid, na failed ako with the Holy Ghost, kahit nasa sasakyan ako mga kapatid, nung papunta kami ng Riyadh, hindi ko malimut-limutan, at medyo matagal nang hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos.
ay talagang napuspos ako kahit doon ako sa sasakyan. Anywhere, everywhere, pwede nating ma-meet ang presensya ng ating Panginoon. Depende ng ating puso yan. Hallelujah. Kahit pa nang dumalo tayo, lagi tayong nandyan, pero yung puso natin malayo. Kaya minsan parang nano ko, pag hindi ako masyadong makapakinig, sabi ko, Lord, sayang salita. Kasi may trabaho din naman kasi mga kapatid. Kaya pag may pagkakataon tayo, upuan muna natin talaga at mapakinig tayo sa salita ng Panginoon. Sister Kainday, no, nandito din siya. Si Kak Gibo. Ito si Kak Gibo, bago-bago pa lang kami nag-ano sa 4 o'clock and I was blessed sa life niya. Grabe, to God be the glory. Kasi bakit mga kapatid, makikita ang mga anak ng Diyos na laging pinupuspos, laging mag-speak in tongues. Sabi ko, Lord, hallelujah, masaya sa presensya ng Panginoon mga kapatid. Wala talagang may kumpara. Hindi mo makikita sa Amerika, sabi ko, hindi makikita sa kung kahit saan, pero sa Panginoon lang, no? Grabe talaga. He is the answer, mga kapatid, ang ating buhay na Diyos. Kaya kahit saan tayo, kahit mag-vacuum tayo, kahit lagay lang tayo ng headset, no? Habang may pagkakataon pa, sabi ng Panginoon, habang may pagkakataon pa, hallelujah. Kasi kung wala ng pagkakataon, kung mamatay na rin tayo, mga kapatid, wala na rin tayong pagkakataon pa. Kasi sabi ng John 9:4, I must work the work of Him that sent me while it is day. When the night cometh, no man can work. Yes, praise the Lord. Wala na talagang makapaggawa pa ng kabutihan. Namatay na tayo eh. Wala ng panahon pa. Hallelujah. Kaya now is the time. This is the day of our salvation. Mga kapatid, no, glory to God. Hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa tong buhay nga Dios. Hallelujah. Kung may matagalog diyan, nung nakaraan pinilit ko talagang magtagalog, no? Mag-straight na Tagalog. Dito naman kasi mga kapatid, Tagalog talagang ginagamit kasi may mga kapatiran na hindi nakakaintindi talaga. If you do preaching Tagalog talaga, kahit lagi magkabalintong-balintong. To God be the glory. Nandito rin si Sis Bernadette. Salamat Sis Bernadette, no? Na lagi talaga ito sila. Maayong hapon sis ug sa tanan viewers. God bless us all. Sis Imelda Mamak, amen. Yes, the word of the Lord is always big amen, mga kapatid. Kasi yung pag-agree natin, hallelujah, ibig sabihin tayo ay sumampalataya at tumitiwala sa Panginoon na totoo ang kanyang masalita. Sabi ng kanyang mga salita, mga kapatid, mawala man ang langit at ang lupa, pero hindi ang kanyang salita. Maraming mga verses yan. Mark 13:31, sa ano pa mga kapatid, sa Matthew, nandun din ang salita ng Panginoon, hindi talaga magbabago yun. Mawala man ang langit, hindi ang salita ng ating Panginoon. Then si Lynn Lilix, amen. Si Pastor Bonifacio, nandito din siya. Hindi ko siya malimutan, mga kapatid. Kasi nung time na yun na nag-testimony siya, mga kapatid, ayaw ko sanang makinig. Kasi inaano na ako ng antok. Pero sabi ko, Lord, makinig lang ako. Nung napakinig ako, mga kapatid, natagpuan ko ang sarili ko na nag-speak in tongues. Hallelujah. Sabi ko, Lord, buti na lang at tinapik mo ako at napakinggan ko ang kanyang magandang testimony sa Panginoon. Yun ang kagandahan, mga kapatid. Pag nandun tayo, lagi tayong sumusunod sa salita ng ating Panginoong Jesus. Sabi nila pabalit ulit. Yung preacher na yan, hindi naman yan karapat dapat na pakinggan kasi may mga scars yan. Pangit ang ugali niyan. Pangit ang nakaraan yan. But always look the word of God. Hallelujah. Tingnan natin ang salita ng Panginoon kasi hindi naman yan sa Kanya. Lalo na pag nakikita natin na ang anak ng Diyos ay nagsisikap na baguhin ang buhay niya, mga kapatid, sa tulong ng ating Panginoon. Kasi hindi natin kaya ang righteousness. Wala tayong sariling righteousness, mga kapatid. Wala tayong sarili, mga kapatid, na kabutihan. Hallelujah. Kaya nga, in my prayer, sabi ko, kahapon, naalala ko, mga kapatid, sabi ko, Lord, salamat sa the fruit of the Spirit na ibinigay mo sa akin araw-araw. Because that is a sufficient for us, mga kapatid, to survive pag nandyan ang fruit of the Spirit. Pero kung hindi tayo nakatanggap ng Holy Ghost, paano na, mga kapatid? Paano lalabas ang fruit of the Spirit? Kung matagal na rin, paano lalabas ang fruit of the Spirit, mga kapatid? So ang lalabas talaga yung laman, yung atong mga unod, mga kapatid, kung ano ang gusto ng laman, yan ang laging magdominant, yan ang laging malakas, mga kapatid. Pastor Elias nandito din also, sabi niya, maayong gabi ikaas Davao, ug sa atong magwawali karon sis Ruth, Komendador, og sa mga viewers, praise the Lord, hallelujah, yes, amen, hallelujah. The word of Jesus is always hallelujah and praise the Lord. It will be our language sa langit, mga kapatid. Kaya mag-ano na tayo, masanayin na natin. Alam ko, mga kapatid, sabi niya, Sis Jane, God is good. Good eve po, Ate Ruth. Yes, good eve gang. God bless you diha. Lipay jud ko. Matuwa ako, mga kapatid. May mga batanon ngayon nag-aral ng Bible school. Ay talagang sabi ko, kaya lang lumipas ng panahon namin pero hindi pa huli.
Hindi pa huli. Salamat sa ating Panginoon. Sabi Tata Planteras, amen. Sis Bibi, nan siya, amen. Then, Sis Alma, salamat. Nakinig din siya. Sis Teresa, ang iba-ibang mga viewers dito mga kapatid, hindi ko na po sila kilala. Pero, sinasali ko po kayo sa panalangin, gaya ng sinasabi ni Pastor Jemuel Biori, na sinasali niya ang kanyang nag-comment sa lahat ng kanyang program mga kapatid, isinasali niya sa panalangin. Yes, kasi kung wala din kayo mga kapatid, wala rin ang mga preacher, no? Sino ang pagpreacheran? Wala din mga kapatid. But even mga kapatid, no? Pero ang salita ng Diyos, makakarating at makakarating yan sa iyo. Gaya ni Sakeo, pinaakyat niya sa bahay niya ang Panginoon. Hallelujah. Nawa po sa ating mga sarili ngayon, open our hearts, remove everything there, at magpuri tayo sa ating Panginoon, no? Hallelujah. Sis Marilyn Salvo Hamlig, thank you po ma'am for watching po. Marilyn June Dumapyas Kago, nanawagan siya. Sis Pastor Elias, hallelujah. Si Pastor Jemuel, nananawagan din siya. Lahat ng makapatiran, maano tayo, yung bang mas ano natin na parang nag-convention na rin tayo kasi wala tayong convention today. Walang-wala na makapatid. Kaya sikapin natin, no? Hindi dahilan ang ating panahon ngayon. Kung tutuusin makapatid, sobrang abundant. Dito lang sa amin makapatid, may 4 o'clock, BS online kami. Halos yung cellphone ko maglobat na naman, saksak ko na naman yung isa, lobat na naman. Sabi ko, Lord, nawa po ang masalitang ito maipamuhay ko talaga araw-araw. Pero at totoo mga kapatid, kasi magpapaalala ang salita ng Diyos, no? Magpaalala talaga siya. That is the work of the Holy Ghost, na magpapaalala siya. Kung wala rin tayong napakinggan, walang ipapaalala ang ating Panginoon. Ipaalala yung mga masasama. Pasimba-simba ka dyan, wala rin namang mga. Ang haba na, no? Sino pa yung nandyan? Si Pastora Ching Samoras. Amen, glory, hallelujah. Yes, Jesus, amen. Thank you, gang, for watching. Yeah, Pastor Jimuel, sabi niya, hallelujah. Kaya share and share lang tayo, mga kapatid. Ako, mga kapatid, as long as I can. Siguro, ang comments ko, kaya minsan may mag-send na lang sa akin na pang business. Kasi akala niya siguro, nandun na ako lahat sa comment. Wala nang hiya itong mukha ko. Sabi ko, bahala ka, Panginoon. Basta sa Panginoon lang, no? Mawalang hiya tayo dahil sa Panginoon. Wag lang tayong mawalang hiya sa hindi maganda, no? Pero pag mawalang hiya tayo dahil sa Panginoon, nakikita ng Panginoon lahat. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:58, my beloved brethren, be ye steadfast, be unmovable, always abounding with the work of the Lord, as much as you know that your labor will not come in vain in the Lord. Ako, mga kapatid, hindi ako perfecto. Sabi ko, kaya nga sabi ni Apostle Paul, hindi sa inaaring naganap na ang lahat. Naganap na, kumbaga na ano na sa buhay niya. Pero isang bagay lang talaga, na nilimot niya ang nakaraan at tinungo niya ang harapan. This is our future, mga kapatid, na talagang trabahuin natin talaga. Hindi rin pwede na, nagsimba naman ako, ganito, ganyan. Hindi natin trabahuin. Trabahuin talaga natin ang ating salvation sa Panginoon. Araw-araw talaga, mga kapatid, no? Sis Elsie Padaw, nandito din siya. Sis Mary Taraf, praise the Lord, nakakablas din yung mabuhay nila. Once magpasa ako sa kanila, nakikinig din sila, mga kapatid. Huwag tayo magpaano sa labas, mga kapatid. Ang cellphone, marami ding iginapasundayag, marami ding inilatag ang kaaway dyan. But set our mind na, Lord, sumandali lang ako dito. Pag mamatay na ako, hindi ko na magawang magsimba. Pag mamatay na ako, hindi ko na magawang magpuri sa iyo. Tapos ang lahat nating pagpapagal sa Panginoon. Pag mapatay na tayo, mga kapatid, I'm sure, tapos na talaga. Kaya, tapos alalahanin natin, mga kapatid, ang ating mga buhat, mga kapatid, yung mga gawa natin, ang dadalhin natin sa Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 12, mga kapatid, 13-14, kung hindi ako nagkakamali, ang ating mga gawa ang dadalhin natin sa ating Panginoon. Kaya ngayon, invest tayo ng mabuti sa Panginoon. Invest tayo ng mga mabubuting gawa sa Panginoon, no? Parang napahaba ng aking hindi pa po preaching ang yun, mga kapatid. Ang lola niyo ay, sabi ko, Lord, kagabi nag-aral ako. Sabi ko, Lord, ayaw kong mag-aral. Kasi mga kapatid, nakaugalian ko talaga mag-prayer and fasting. Mag-prayer and fast lang ako, Panginoon. Ikaw nang bahala mag-reveal. Kasi kung kahit mag-aral pa tayo ng mag-aral sa salita ng Panginoon, kung wala ang presensya ng Panginoon, it all useless, mga kapatid. Sabi nga sa Exodo, kung wala man lang ang presensya mo, wag na lang.
Wag na lang, hindi na ako magpapagal mga kapatid kasi importante ang presensya ng Panginoon. No? Glory to God. Siya rin ang magbibigay ng sasabihin. Kaya tingnan nyo ang lola nyo ngayon. To God be the glory. Dalaygon ang ngalan sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Let us pray mga kapatid. O dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. O God, pinupuri kita Panginoon. Sinasamba kita Lord. Ikaw lang ang Diyos na totoong Diyos na aking pinaglingkuran God. You are my forgiver Jesus. Hallelujah. Kahit hindi man ako karapat dapat sa iyo Panginoon. Kahit marami man akong scars, oh God, hallelujah. But Lord, sabi mo sa iyong salita, God, sa Hebrews 8:12, oh God, for I will be merciful to all your iniquities, to all your unrighteousness, to all your sins, will no longer remember, oh God, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, oh God, hindi man ako karapat-dapat, Panginoon, pero Lord, nandito po ako, magpapagamit po ako sa iyo, Panginoon. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo, hallelujah. This time, oh God, hallelujah. Salamat sa time, Panginoon, kahit may mga amo kami, Panginoon, pero hindi sila hadlang at naging pagpapala sila sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lord, bless, oh God, hallelujah, sa mga viewers na nandito, oh God, mangusap ka sa kanila, Panginoon. Alam ko na sila ang ipinadala mo, Panginoon, para sa iyong salita, oh God, hallelujah. Hindi man namin kaya, Panginoon, na tumayo, Lord. Wala kaming sariling righteousness, oh God. Wala kaming sariling fruit of the Spirit, oh God, hallelujah, because you are the owner, hallelujah, ng mga lahat ng yan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, O God. Tunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Lord. Hallelujah. You are the same yesterday, today, and forever, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Kaya purihin ka, Panginoon, sa lahat ng oras, O God, Lord. Nawa po ang aming mga utak, Panginoon, ay laging nakasentro sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Just anoint us, O God, Lord. Hallelujah. Unveiled us with your Holy Ghost, O God. Hallelujah. Na kahit yung hindi pa nakatanggap ng Holy Ghost, mga Lord, hallelujah, hayaan mo that they can do speak in tongues, O God, as the evidence that they receive the Holy Ghost. Hallelujah, 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 God. You are worthy to be praised, O Lord. You are worthy to be praised, O God. Create on me a pure and a clean heart, O God, and renew right spirit within me, O God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Lord. Hallelujah. Bless this topic, O God. Bigyan mo ako ng sasabihin, Panginoon, Lord, na ako man din ay kasali nito, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Pastor Elias niya, glory to God. Sis Nora Alag, nandito din sila, no? Hallelujah, dalaygon ang atong buhay nga Dios. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Nung nakaraan pinag-aralan natin, no, ang the importance of the speak in tongues, at nagsimula tayo sa temperance, mga kapatid. That is the fruit of the Spirit. Hallelujah. If we are filled with the Holy Ghost, we do always speak in tongues. May nagtanong, kailangan ba daw talaga ang speak in tongues? Yes, because that is the evidence that we receive the Holy Ghost. According po sa Acts 2:1 up to 11, nung makita natin dyan prior, ang mga alagad ng Diyos ay nagmantala sa pulong ng atong buhi nga Diyos, ng ating buhay na Panginoon. They are filled with the Holy Ghost. What is speaking in tongues? That is the unknown language. Hallelujah. Na kahit yung speaker, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero nakipag-usap siya sa Panginoon, spirit by spirit. Sabi ng 1 Corinthians 14:2, mga kaigsuunan. Hallelujah. Na wala siya nakikistorya sa tao, kundi nakikistorya siya sa Diyos. That is na makikita. Purely worship siya, pa, mga kapatid. And kinakailangan talaga makatanggap tayo ng Holy Ghost, no? 5 Saturdays talaga yun na hindi ko matapos-tapos, but thanks be to God na tapos na. Alam ko na marami po sa inyo, no, na bless din, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ask the Lord. Dito nga sa nasabi ko na may isang kapatiran dito na 9 years niyang ginawang prayer request. Hallelujah. Nawa po sa atin, pag hindi pa tayo naka-receive ng Holy Ghost, i-request natin sa Panginoon. Kasi sabi ng Luke 11:13, but if kung ang iyong ama daw sa sanglibutan ay marunong man magbigay ng mga regalo, mga kapatid, gaano pang ating Diyos na magbigay ng Holy Ghost. So ibig sabihin, hihingiin natin sa Panginoon. Hindi lang siya basta-basta na naniniwala tayo agad-agad nandyan na. No. Kasi sa according sa kay Cornelio, mga kapatid, he is the one, Gentiles, mga kapatid, nga nakadawat muna sa Holy Ghost bago ang baptism in the water, mga kaigsuunan. Hallelujah. Kaya kailangan talaga, that is a requirement sa John 3:5, no? Kaya yung nagtanong nakaraan, kailangan talaga speak in tongues is the evidence that we receive. Initial evidence that we receive the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Makikita na kagad ang
bunga. Ang bunga doon. Kaya kailangan talaga na makareceive tayo ng Holy Ghost. Kung hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Sabi doon sa John 3:5, kasi dalawa talagang sinabi ng Panginoon doon. The first requirements, hallelujah. Tapos tuloy-tuloy na yung paglilingkod natin. Yung hindi tamuhunong sa pag-alagad hangtod sa pagbalik sa atong buhay nga Dios. Karon mga igsoon na pag-aralan natin ang temperance no nung nakaraan. Ngayon patuloy po tayo kasi hindi pa po natapos. Dalawa lang po ang natakil ko doon. Ano nga ba ang basahin ko muna ang 1 Peter 5:6. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng pangkapangyarihang Diyos upang kayo itaas sa kapanahunan. Ito po ang key verse natin mga kapatid. Wala po dito ang word na temperance pero i-submit daw natin ang ating masarili sa Panginoon at itataas niya tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kailangan talaga submission. Kailangan talaga magpailalim tayo sa ating Panginoon para magawa natin ang mga fruit of the Spirit. Meaning of temperance na pag-aralan natin. Pagpipigil, self-control. Hallelujah. Isa sa mga 9 fruits ng Holy Ghost mga kapatid ang temperance. Napakalaki, napakalawak ang temperance mga kapatid. Pero kung magawa natin to walang gulo. Wala tayong masasaktan. Wala tayong masagasaan na tao at hindi tayo magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Nandito din si Pastor Alberto Osiman. Sabi niya, good evening, Kaas Davao at sa mga viewers. God bless us all. Magandang gabi din sa iyo, Pastor, no? Lagi rin akong makasunod sa kanya pero reply na lang po pero pinipilit ko talaga kasi may nakukuha talaga tayo. Bawat mensahero mga kapatid, bawat nag-preach ng word of God, may makukuha tayo na isa. One time mga kapatid, may nag-preach dito na simple lang ang ginamit niya. Pero at the actual mga kapatid, ang ginamit niya, ang title kasi ng preaching niya mga kapatid is faith. Alam naman po natin mga kapatid na dito, ang iba ang paniniwala nila mga kapatid. Pero at that time, pinatunayan niya, pinanindigan niya sa kanyang amo. Sa tanong ang amo niya, ano yung ginawa mo? Ano ang ginawa mo? Sabi niya, sim nag-aaral ng ganito, ganyan. Sabi niya, Bible? Agad, hallelujah, filled ako with the Holy Ghost. Kasi sabi ko, Lord, sana ganun ang lahat ng mga anak ng Diyos. Ipaglaban ka namin kahit sa gitna ng ating sa gitna ng mga kasakitan mga kapatid, sa gitna ng mga tao na hindi naniniwala sa ating buhay na Diyos, no? Sabi niya, oh good, akala ko i-deny niya mga kapatid. Parang nag-wait kami kung ano ang gagawin niya. Kasi nakita talaga siya na nagpipreach ng ganyan tungkol sa Panginoon. Akala ko babawiin niya yon or mag-white lies. Pero pinanindigan niya. Sabi ko, Lord, pagpanindigan ka pala namin, paninindigan mo rin kami. Up to the end. Hallelujah. Hallelujah. Kaya purihin ang pangalan nating buhay na Diyos, no? Napag-aralan natin doon, mga kapatid, ang revenge daw hindi sa atin, kundi sa Diyos. Sabi ng Romans 12:19, mga kapatid, sa Diyos ang paghihiganti. Kaya wala talaga tayong karapatan maghiganti. Minsan nakakainis na, no? Natawa nga ako sa convo sa mga OFW team kasi nandun sabi ko, Lord, magagamit ko ito bukas. Natawa talaga ako kasi nandun ang pagpipigil sa sarili. Kasi dahil mga anak na tayo ng Diyos, imbis na gustong-gusto natin silang, gustong-gusto na nating lumaban talaga. Pero sabi natin, Lord, may salita kasi ako ng Diyos. May Panginoon kasi ako. Mahal ko kasi ang Panginoon, kaya hindi ko siya hayaang mapahiya sa sarili ko. No? Naghihiganti tayo. Kasi pangit din. At saka sunod mga kapatid, itong paghihiganti. Napag-aralan natin ang lust of the flesh, mga kapatid. Hallelujah. Itong lust of the flesh, grabe talaga itong most trending sa mga anak ng Diyos at sa mga hindi anak ng Diyos kasi marami po ang nahuhulog. Ako man din ay pinangaralan din ang ating buhay na Diyos, mga kapatid, no? Kasi wala pong exempted dito, mga kapatid. Lahat tayo mga kahit lalo na ang mga anak ng Diyos kasi ang kaaway hindi na siya doon magkubit-kubit doon sa mga hindi niya sa mga anak niya na kasi hindi niya na kailangan pang mag-advertisement ng tudo doon. Hindi na niya kailangan magpasundayag pa, si Pastor Elias pa, magpasundayag doon ng maigi. Kasi, kakampi niya na eh. Pero itong mga anak, pag makabantay tayo mga kapatid, lalo na pag we are filled with the Holy Ghost, puspos ng Holy Ghost, hallelujah, nandyan naman yung temptation. Ang temptation daw hindi sala. Pero if we are yielded, kumbaga ni-commit ka na sa temptation, yun ang kasalanan. Pero nandun din, magtaka talaga tayo. Pero sabi nga ni Pastor Nick Salarda, nakuha ko na naman sa kanya. Yan ang nakuha ko. Sabi niya, pag ganun nga ang sitwasyon, talagang magbantay-bantay din daw tayo kung ano ang gagawin ng demonyo. Kasi naririnig niya lahat eh. Kung ano ang pinagsasabi natin. Ang lakas-lakas niya doon na. Paiyak-iyak siya doon. Hindi paiyak-iyak. Umiyak siya doon sa presensya ng Panginoon. Tingnan ko ngayon pag uwi ng bahay. Latagan ko to ng temptation.
Ala, ang pita ng laman. Praise the Lord, hallelujah. No, pita ng laman. Anong pita ng laman, mga kapatid? Kadalasan talaga, hinalimbawa ko yung cellphone talaga. Kasi ang cellphone din magagamit kagabi. Pinag-usapan na naman to siguro dahil gusto ng Diyos na ma-aware tayong mga anak ng Diyos, hallelujah, na huwag tayong padadaya talaga. Hallelujah, dinadaya tayo lagi ng kaaway kasi gusto niya lahat doon makasama doon sa dagat-dagatang apoy na may asupre pa, mga kapatid. Sobrang init talaga. Sabi ko, Lord, paano na lang kaya yun? Ngayon nga, mapasok tayo, parang ang sakit na talaga, mga kapatid. Pero paano pa kay isuba na tayo doon? Ilagay na tayo doon sa hudno. Hallelujah. Buti lang sana kang Shadrach, Meshach, and Abednego. Kasi nandun man ang Panginoon. Kahit na nandun sila sa furnace, kahit na nandun sila sa hudno, mga kapatid, ay nagpuri pa rin sila sa Panginoon kasi hindi man nila naramdaman ang sakit. Paano pag doon natin sa impyerno? Sabi kaya ng Matthew 10:28, mga kapatid, nandun pa rin, kumpleto pa rin tayo doon sa impyerno. Yung body natin nandun, makaramdam ng sakit. Pero kung doon tayo sa heaven, wala na. Yung sarap talaga. Kaya pilitin talaga natin. Praise the Lord, hallelujah. Ang pagsipigil daw talaga tayo. Ngayon naman sa pangatlo, mga kapatid, tank. Ito namang tank, mga kapatid, ang tank talaga. Kasi ito ang pinakamaliit na uri na nandito sa ating bahagi ng ating katawan. Pero papatayin ang buo nating katawan. Hallelujah. Papatayin ang buo nating pagkatao. Ako nito, mga kapatid, tamaan ako. Sabi ni Sis Bernadette, amen. Sis Rain, amen. Magka-agree talaga tayo nito, no? Pero luhod lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Luhod at luhod tayo sa Panginoon. Wag rin tayo, Lord, nagkasala na talaga ako, God. Hindi na ako babang. Uupo ka na lang talaga sa kasalanan. Wag naman, mga kapatid, no? Pilitin natin tulungan natin ang ating masarili, mga kapatid. Dito na naman self-control sa ating mga bibig. Hallelujah, bibig. Sabi nila, ngayon daw, mga kapatid, ang text or chat mas malala pa sa bibig. Hindi na nangapit bahay pero nandoon naman sa mga chat. Agoy, tamaan ako. Sinong natamaan? Magsabi ng amen. Be honest nung tayo sa Panginoon. Oy, kay tulungan man tayo sa Panginoon. Si Pastora Eileen nandito din. Si Sister Esther Emelda Mamak, sabi niya amen. Nag-clap si Pastora. Totoo talaga, no. Ako magpakototoo lang talaga ko sa Panginoon kasi ay hindi man 100%. Kanina nga, mga kapatid, nag-research ako kagabi. Pero basahin muna natin ang verse, no? Mamaya, basahin natin ang verse. Sabi niya dito nag-research ako doon sa Google, mga kapatid. Tingnan ko talaga kasi kailangan nating maging meticulous ba, Sis Leia, nag-ano siya ng praying. Busy pa siguro ito, ang aking sister na maganda. Hallelujah. Sabi niya, dito, 100 to 130 per minute ang masasabi natin na words. Sabi ko, ang dami pala. 100 to 130 ang estimation ng mga nag-aral nito, mga kapatid, na masasabi natin sa bawat minuto. Sabi ko, nagkwinta kagad ako kay mahilig magkwinta ang lola niyo. Kwinta kagad ako, mga kapatid, 130 times 60 minutes. Pag 60,000 words na salita ang masasabi natin bawat oras. Sabi ko, Lord, may pagpupuri kaya doon ang nasabi natin sa Panginoon? Nasabi kaya natin, praise the Lord, hallelujah, sa isang oras? Check ourselves, mga kapatid. Sister Helen Pabreyan, nandito din siya. Sis Mayel, hallelujah. Check ourselves. Nasabi kaya natin sa Panginoon, Lord, in an hour, nakapagsabi ba ako sa iyo ng glory to God? Thank you for my King. Thank you for my Savior. Hallelujah. Nasabi kaya natin? Sabi ko, napaisip talaga ako, mga kapatid. Sabi ko, nakasabi kaya ako sa Panginoon ng ganun? Sa isang oras? Nakapagpuri kaya ako sa Panginoon sa isang oras? Kasi 60,000 salita ang lalabas sa atin sa isang oras pa lang. Hallelujah. In a day, mga kapatid, 144,000 ang salita na lalabas sa atin. Kaya pala minsan kailangan ding magganyan tayo, no? Kailangan in a minute naman magpahinga naman ating bibig kasi baka hindi na mairis ng Panginoon ang ating masalita. Dami na nating mga hindi magandang nasabi doon. Hallelujah. Natawa talaga. Sabi ko, Lord, sobrang blessed ako talaga. Basahin natin ang James 1:26. Sabi niya, if you are claiming that you are a religious person, but you don't know how to control your tongue, you are fooling yourselves and your religion become useless. Hallelujah. This is my memory verse, mga kapatid. Pag may time na offs, ang aking bibig, Lord, kailangan ko ng control. Kasi ang bibig natin, mga kapatid, nagdadala ng pagpapala, nagdadala din ng tunglo, nagdadala rin ng salvation,
nagdadala ng pagpupuri, nagdadala rin ng panghimaraot sa ating mga kaibigan. Nagdadala rin siya. Sabi pa naman ng Psalms 101 verse 5, kung itong bibig natin ginagamit natin sa paninira ng ating kapwa, ang sumisirang puri ng lihim sa kanyang kapwa ay aking ibubuwal. At ang may mapagmataas na tingin at mapagpalalong puso ay hindi ko titiisin. So ibig sabihin, puspusan gyutas Ginoo. Litkan gyutas Ginoo. Kung ang ating bibig, mga kapatid, kayo, ay, nakakatakot talaga, no? But again, hindi po tayo perfecto, mga kapatid. Ako man din pinangaralan nito, hallelujah. Kasi imposible talaga sa isang oras. Wala tayong magawang hindi, no? Pero at least be honest tayo sa Panginoon Lord. Kasi pag may Holy Ghost na tayo, mga kapatid, may mag-ano sa isip mo na may nasabi ako kanina na parang hindi ikinabuti yun ng aking kapatid. Or nakakasama. Lalo na minsan naman, hindi nga tayo sa salita, sa bibig, doon naman tayo sa post. Hala, ang mga anak ng Diyos, grabe makapag-post doon. Akala mo kung sino ang kaaway niya. Hallelujah, hallelujah, mga anak ng Diyos. Naalala ko si Pastora Alatan noon, nag-preaching din siya. Sabi niya, naku, mga anak ng Diyos, hallelujah, doon daw sa post. Hala, naku mga kapatid, ngayon hirap na ngayon mga kapatid ang post, makikita na mga kapatid, at pwede na tayo na makasuhan ng libel mga kapatid, hallelujah. Kaya ingat tayo, hallelujah, mga anak ng Diyos, kasi yan ay talagang ebidensya talaga mga kapatid na nakikita doon, no? Ingatan talaga natin ang ating bibig. Buti na lang, magsige na lang tayo puri na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kaya kailangan talaga, sabi ko, God, itong bibig ko. Kaya sa panalangin natin, isali natin ating maghingi tayo ng fruit of the Spirit sa Panginoon. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na hindi ang pita ng laman o hindi itong bibig ko na makasalanan. Kasi kung wala ang Panginoon, makasalanan talaga tayo mga kapatid. Kasi dahil lang sa pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang buhay sa atin, siya ang nagpakasakit doon sa cross of Calvary para maligtas tayong lahat mga kapatid. Pero minsan, no, parang we take it for granted. Pero salamat sa Diyos at tayo mga kapatid, hallelujah. Salamat sa mga anak ng Diyos na maririnig ko ang testimony. Nung mula nang inano nila ang Panginoon, umaten sila ng magawain sa mga live streaming, sa mga online BS, binago ng Diyos ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Kaya glory to the Lord, hallelujah. Hindi rin natin kaya, hindi na natin pwedeng ipagmalaki sa sarili yan. Nakagaya nung dalawang lalaking nanalangin doon sa templo. Yung sinasabi niya sa sarili niya, Panginoon, pinasasalamatan kita na hindi ako kagaya ni ganito, ni ganyan, ni ganyan. Sana hindi tayo manalangin ng ganyan mga kapatid, no? Hallelujah. Oo nga, nagpasalamat na tayo sa Panginoon. Pero yung bibig natin, idinadali pa natin yung makapatiran natin. Hallelujah. Si ganito ang kasalanan niya, ang bibig niya mas grabe pa sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon. Pero ang tax collector, mga kapatid, nanalangin siya. Direkta siya. Ayaw nga niyang tumingin sa langit. Dinagukan niya ang sarili niyang dibdib. Sinabi niya, Lord, patawarin mo ako. Ako'y taong makasalanan. Siya ang inaring ganap. Hallelujah. Kasi doon naman pagpapakumbaba, no? Hindi din daw yung pagpakumbaba na may pride. Sige ka, para sabihin din ng tao na, ay, mapagpakumbaba talaga siya. Pero notice mga kapatid, hindi magtatagal yan ang pagpapakumbaba yan. Buti lang yan ang dalawa o pangatlo. Pero pag araw-araw na lang na may pinina sa buhay mo, kung naalala nyo po ang ating topic kay Hana ang pinina. What is pinina mga kapatid? That is adversary. Ibig sabihin, makasama mo araw-araw ang pinina, yung sumusubok sa ating pananampalataya, pero be thankful to them also, sa mga tao na ginamit din ng Diyos para masubok tayo. We are praying na, Lord, ang bibig ko, God, hayaan mo po na makapagpigil ako, Panginoon. Pero nilagyan tayo ng Panginoon, nilagyan tayo ng sitwasyon, kung masubok ba, kung may temperance ba tayo sa bibig. Naku, naghatid lang ang isa mong kapatiran ng masamang balita sa iyo. Nako, praise the Lord. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ang post mo sa Facebook, nako, wala ng pagka-Kristiyano talaga. Nawala talaga. Lord God. Kaya ako minsan, mga kapatid, pinipigilan ko rin ang sarili ko. Kay tao din ako. Nainis din ako. Hallelujah. Sabi ng Bible, magalit ka pero wag kang magpakasala. Anong ibig sabihin nun sa Ephesians 4:26? Magalit tayo, galit ako sa iyo. Pero mamaya, wag mo nang paabutan pa ng, pero ako minsan, I am failed also that one. But unti-unti, mga kapatid, sabi ko, Lord, hayaan mo na i-apply ko ang salita mo, Panginoon. Na hindi lang ako hanggang dada ng dada. Kasi, sasampalin tayo ng salita ng Panginoon talaga. Sasabihin talaga, yan na, yan na, yan na, yan na.
no? Pero pag makapagpigil na tayo ng ilang beses, parang magiging habit mo na siya, mga kapatid. At hindi mo na inaalintana kahit gaano pa kasakit. Para lang ginagawa ng Panginoon na tinatakpan, nilalagyan niya ng honey ang salita honey ang masalita. No? Nilalagyan lang ng honey. Hindi mo narinig ang masakit na salita, pero yung matamis. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, Lord, siguro may kulang ako, kaya ganito. Siguro, Lord, kailangan na may baguhin pa ako sa buhay ko. May naalala ako, mga kapatid, na wag daw tayong pray ng pray na magbago yung kasama natin. But pray ourselves to the Lord na magbago tayo, mga kapatid. At totoo nga talaga. Totoo talaga, mga kapatid. In-apply ko sa sarili ko. To God be the glory. Sabi ko kasi, grabe. Naku, talaga, mga kapatid, ang tao. Kahit hindi man natin aminin, talaga ang tao. Hindi yan ang laman. Kasi ang laman, gusto niya mga salitang inaatik-atik siya, mga salitang kahit naman hindi totoo, sasabihin sa'yo na ganito, ganyan. Minsan magsisinungaling para lang ang laman mo ay gumana. Pero hindi sa Panginoon yan, no? Sa Panginoon, nire-rebuke talaga tayo. Hallelujah. Kaya ang tank natin, sabi nga dito, kahit pa daw relihiyoso tayo, kahit pa daw nagkiklaim tayo na mga anak ng Diyos. May narinig ako, mga kapatid, ba sabi niya, lagi nga siyang napupuspos daw, lagi daw na ganyan, pero ang bibig niyan, grabe. Inko, hala. Pero imposible, mga kapatid, pag lagi tayong napupuspos, lagi tayong ng salita ng Panginoon or na failed with the Holy Ghost, imposibleng hindi lalabas ang fruit of the Spirit. Pero sikapan natin, samahan natin ang ating action, mga kapatid. Hallelujah. Samahan talaga natin ang action. Samahan natin ang ating pagpupunyagi sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. No, ang sabi niya, sa bibig din lumalabas ang pagpupuri, paglait, mga kapatid ko. Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat. Totoo naman, mga kapatid, ang bibig ginagamit natin sa pagpupuri. Tapos, may nagmumura pa po ba dito sa ating mga viewers? Hallelujah. Yung mga PI, mga kapatid, yung mga hindi magandang salita, hallelujah, na feeling natin, ako lang ang kakantiin mo, makakatikim ka sa bunganga ko. Sabi pa ng anak ng Diyos. Hallelujah. Pag siya daw ang kakantiin, makakatikim daw siya sa bunganga. Kasi bakit ang bunganga, mga kapatid? Ito ang magiging dahilan talaga sa mga maraming away, mga kapatid. Hallelujah. Maraming makaguluhan itong bunganga. At ito din ang dahilan na maraming nagpapatayan dahil sa masalita natin, mga kapatid. Kaya ingatan talaga natin. Sabi nga ng Matthew 12:36, darating daw ang araw, mga kapatid, na sa araw ng paghuhukom, atong kuanan sa Ginoo, atong hatagan og naatay hukom ani sa Ginoo atong masinultihan. Ating mga bibig, mga kapatid, kay ingatan talaga natin. Lalo na mga anak tayo ng Diyos. Pag may time na, Lord, parang gusto ko na talaga magsabi. I-divert ang isip mo. Or else makinig ka ng music, hallelujah. Or sing praises unto the Lord instead na magalit tayo, mga kapatid, no? Sing praises unto the Lord at maramdaman mo na lang na parang ang espiritu ng Diyos ay bumaba sa iyo, no? At maramdaman mo na hindi na ako galit. Ayaw ko nang sabihin kasi nakakasakit sa aking kapwa. Ayaw ko nang gagawin kasi hindi maganda. At the whole day, nandyan ang kalinaw, mga kapatid, nandun ang kapayapaan ng Panginoon at iyon ang gusto ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew 5:9, mga kapatid, blessed are the peacemaker. Hallelujah. Bakit, mga kapatid? Kasi siya ay magiging anak ng Diyos. Ang mga peacemaker, mga kapatid, pero hindi yung nag-away yung kapatid mo, sugbahan mo rin. Oy, ganyan kung sinabi niya, ganyan. Kasi lalo na itong bibig ko, mga kapatid, sabi nila, madaldal daw ako. Madaldal ako, mga kapatid, pero nung dati, mga kapatid, ako magsalita. Pero sabi ko, Lord, ipagamit ko sa iyo ang bibig ko. At nawala yung pagkaka ko, mga kapatid. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Kaya talaga ang bibig natin, no? Sikapan natin, mga kapatid, no? Sikapan natin na wag talagang magkasala itong bibig natin. Hallelujah. Ingatan natin, lalo na mga anak ng Diyos, mga kapatid. Alalahanin natin ang masalita ng Diyos. Lord, ito pa lang sa James 1:26, we are claiming. Ibig sabihin, nandun siya lagi sa gawain. Lagi siyang present, mga kapatid. Lagi siya. Pero minsan, ang application talaga ang pinakahirap. Kaya pray tayo sa Panginoon. Luhod natin sa Panginoon. Lord, hindi ko pa kaya ito. God, tulungan mo ako. Gusto kong maipamuhay ang salita mo na hindi lang hanggang sa salita at hanggang sa pakinig at hanggang sa nabasa ko ang iyong masalita. But the application of my life darating talaga sa aking buhay. Kasi yun ang pinaka final say, mga kapatid. Kasi sabi
sabi ng Biblia mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dadalhin natin ang ating magawa sa harap ng Panginoon. Sa Ecclesiastes 12:13-14. Hallelujah. Yon ang ipapakita natin sa Panginoon. Pag mamatay tayo na righteous tayo mga kapatid. Pagbalik ng Panginoon, hallelujah, isang tapikan lang sa ating mga balikat. Sutoy na tayo dito sa langit mga igsoon. Hallelujah. Pero kung wala tayong Holy Ghost mga kapatid, kung wala tayong mga pagtitimpi, hallelujah, God, hallelujah, manalangin tayo sa Panginoon, iyak talaga tayo, kung pwede prayer and fasting, yun talaga ang ma-advise ko mga kapatid, kasi hindi natin sasabihin, tao kasi ako ganito, ganyan, hindi natin sasabihin yun, may magagawa tayo at malaki ang maitutulong ng ating Panginoong Jesus. Iluhod natin kasi tahimik ang buhay natin mga kapatid, pag walang gulo, hallelujah, at saka ang presensya ng Panginoon lagi lang nandyan sa ating mga buhay, ating mga puso. Ang Espiritu ng Diyos laging dumadaloy sa ating mga puso, mga kapatid, na maramdaman na lang natin, Lord, ang sarap palang mamuhay na kasama ikaw. Ang sarap palang maglingkod sa Panginoon. Kanindot man di ay mo alagad sa atong buhi nga Dios. Kay siya ang tubag sa tanan natong mga panginhanglan. Siya ang Dios nga buhi. Sasabihin natin, kailangan nga ang Dios gyud ang mamalagi gyud sa ato ang mga kasing-kasing, no? Pag makapagpigil na tayo mga kapatid, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang mahabit na natin mga kapatid, magiging buhay na natin yun. Kaya sabihin na ng ibang tao, yan si Pastor Elias, kahit anong sasabihin mo yan sa kanya na masakit, hindi yan masasaktan. Bakit? Kasi nagsasamba kasi siya sa Panginoon. Nagbibigay kasi siya ng patutuo sa Panginoon. Yan si Pastora Abet, kahit na anong sasabihin mo dyan, tatawanan ka lang dyan. Pero hindi nila alam mga kapatid, in-struggle natin sa Panginoon yun. Iniyak natin sa Panginoon yun. Hallelujah, naggumawa tayo ng prayer and fasting doon. Hallelujah, para lang makasurvive tayo, maka-struggle tayo sa ganung pakiramdam mga kapatid. Kasi hindi tayo bato, hindi rin tayo manikin na pwedeng sampal-sampalin lang. Na pagsampalin daw ang sabi ni Sis Bibi nung nakaraan, hindi niya malimutan daw sa papa ko, na pagsampalin daw yung kabila mong muka, ibigay din yung isang muka. Naiwan ko lang, sometimes hindi rin ako makakaano mga kapatid, sabi ko, God, but iba, at least sa 10 times, sa 10 na sitwasyon mga kapatid, may isa lang tayo na hindi magagawa natin, no? But still, iluhod pa rin natin sa Panginoon kasi sabi ng Bible na maabutan tayo ng Panginoon na walay buling, kunot mancha, hallelujah. Ang pinag-usapan natin mga kapatid, araw-araw ito na pamumuhay. Araw-araw ito, hallelujah. May mga pagpipigil tayo sa ating bibig, hallelujah. Kasi ito talaga ang kadalasan, ugat ng lahat ng kaguluhan mga kapatid, itong bibig natin, hallelujah. Kaya daw itong bibig natin parang hito ba, na kahit anong gapos mo bitaw, lukso talaga, sabi ko, Lord, minsan di ba may mga bagay na pagsisihan natin, Lord, sana hindi ko na lang sinabi yun. Tapos hindi na kayo nag-iimikan ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, hanggang sa mamatay na lang ikaw, hindi ka nakapagpatawad, hindi ka nagpapatawaran sa Panginoon, nagpapatawaran doon sa kapatid mo. Are you sure na kahit religious tayo, sinasabi dito, we are sure mga kapatid, na kahit religious tayo, tapos may nakasamaan tayo ng loob dahil sa ating bibig, mapupunta tayo doon sa langit? Iwan ko na lang, may isang kapatiran dito, sabi niya, Nanay, huwag kang matulog na may galit sa puso mo. Matulog ka na payapa, hallelujah. Patawarin mo ang sino man na nakinainisan mo. And open your mind and matulog ka na may peace of mind. Sabihin mo sa Panginoon, take it out, Lord, hallelujah. Sa buhay ko man mga kapatid, ganun din. Lord, take it out. Ayokong matulog na may ganito, hallelujah. Kasi baka babalik or hindi na ako magising pagka kinabukasan, hallelujah. Hallelujah. May sama ako ng loob or anong pinagagawa ko sa bibig ko, hallelujah. Kaya ingat lang tayo mga kapatid. Alam ko mga kapatid, ang kaaway, nakikinig din. Pero kneel down. Sabi nga nila, sipain man daw tayo ng kaaway. Pero ang akala ng kaaway, sinipa tayo, wala na tayong laban. Sinipa niya tayo, pero paluhod tayo sa Panginoon. So, we come to the Lord na nagmamakaawa sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako, hindi ko kaya. Kala ng kaaway, tawa-tawa siya, no? Kasi sinipa niya tayo, nakaluhod pa tayo pagsipa niya. Di ba kaawa-awa tayo mga kapatid? Pero hindi. Kasi ang Panginoon natin na Diyos na buhay, tutulong sa atin kasi naglumuhod tayo sa harapan ng Panginoon. Uluhod natin. Kung may espiritu tayo nang hindi pa makapagpigil, hallelujah, na mainitin ang ulo natin mga kapatid. Kung kunting istorya lang, kunting ano lang, I rebuke ourselves in the name of Jesus. Hallelujah. Rebuke, hallelujah. Sabi natin, espiritu ng hindi mapagpigil.
In the name of Jesus, lumayas ka. Pero tulungan din natin ang sarili natin, ha? Tulungan natin ang sarili natin. Mag-ano tayo kaagad mga, ito. Kasi kanina kasi grabe ang gawain namin. Kaya nandito na naman ito. Inilatag ng kaaway. Pero pipigilan ko ang aking sarili na huwag gumawa sa ganun. At makita ng Panginoon, sabi ng James 4:7, kaya nga kailangan nating mag-submit sa ating sarili. Dito din sa ating key verse, isubmit natin ang ating masarili sa Panginoon para itataas niya tayo sa lahat ng bagay. Itataas niya kahit sa pagpipigil, itataas tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Erase niya yung kamay natin. Ops, nandito lang ako anak. Don't you worry. Don't you worry. Kaya mo yan. Kaya mo yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ganun mga kapatid, no? Kaya hindi natin, bibig natin, pag ma-sense na to, tika, may kaguluhan. Meditate the word of God. Hallelujah. Alalahanin kaagad natin ang salita ng Panginoon at nasumpungan na lang natin ang ating sarili na, Lord, I am filled with your Holy Ghost. And thank you, Jesus, kasi hindi nangyari yun. Kasi hindi natin hahayaan, mga kapatid, kasi minsan papasok na ang pride. Pag wala nang imikan, ang pride na, papasok na siya. Sabi ng kaaway, yehey, nanalo ako. Sabi ng kaaway talaga. Yan talagang iniisip ko, mga kapatid. Maalala ko talaga ang salita ng Diyos sa Ephesians 4:27. Do not give the devil the opportunity. Kasi pagkakataon niya yan, wala namang imik-imikan, wala nang pagpapampansin-pansinan sa isang bahay, nagkagulo-gulo na. Sabi niya, ay, binigyan niya ako ng pagkakataon. Tawa talaga, yun talagang isinaksak ko sa isip ko, mga kapatid. Kahit minsan galit ako, kahit minsan, mga kapatid, hindi ko na mapigilan halos ang sarili ko. Pero maalala ko bigla ang word ng Panginoon na, Lord, mukatawag yun ang kaaway na ko, God. Kung makapag-commit ako ani karon, kung hindi ko mapipigilan yung sarili ko, katawaan yun ko sa kaaway ani, katawag yun siya og dako ani. Hallelujah. Ug lisod ang pagkuan nato mga igsoon, ang pagbangon nato, pag-ingana na kay anha na din ang pride, musugod na dayon, mao na dayon na ikuan sa kaaway, no? Mao nang maningkamot ang mga igsoon. Magsikap tayo sa ating masarili. Hallelujah. Tulungan natin kasi buhay na walang hanggan ang ninais natin, mga kapatid. Kung dito lang tayo sa sanglibutan, okay lang. Sige, magpakasala na tayo. Hallelujah. Pero buhay, may katapusan kasi ang mundong ito. Sabi nga ng pamangkin ko, si Sis Angel, buti sana kung 100 years lang dito. Pero hindi Hindi talaga, ano talaga dito forever kung nasa impyerno na tayo, mga kapatid. Forever doon sa impyerno. Yung pagpakasala, yung hindi tayo gumawa sa kabutihan ng Panginoon, sumandali lang na kaligayahan. Hallelujah. Kaya nga si Esau, mga kapatid, ipinagpalit niya ang kanyang birthright sa Panginoon. Birthright. Hallelujah. Ipinagpalit niya. Minsan ang ating pananampalataya dahil sa laman, ipagpalit natin, mga kapatid, no? Hayaan natin, no? Kung nandito pa, spirit na mahilig tayong maghiganti. Ngayon, ginanyan mo ako, yung talaga, gaganti talaga ako. Ganyan, no? Rebuke ourselves, hallelujah. And repent unto the Lord. Magmakaawa tayo sa Diyos, hallelujah. Lord, tulungan mo ako, God, hallelujah. Tulungan mo ako kasi sabi ng Bible, itataas tayo ng Panginoon. Yes, itataas kahit sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. Itataas tayo ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Nakapag-resist tayo sa kaaway. Yun po. Pag nandyan sa time na tayo ng trouble, kung pwede, mag-create kayo ng anong makapagpawala ng galit, makapagpapigil ng bibig natin, sabihin natin talaga, or keep praising the Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Maghanap tayo ng mga awit na paborito natin, mga kapatid, at awitin natin sa Panginoon. Hallelujah, no? Hallelujah, hallelujah. Na para lang maialis at ma-replace ang ambience ng Panginoon. Hallelujah. Proven and tested sa mga buhay, mga kapatid. Kasi kung suklan po nato ang kaaway o yung anak mga igsoon o kung atong gikalagutan, mas the more nagugulo ang sitwasyon at wala pa tayong pagpapala sa ating Panginoon at mapagan pa ang ating paglilingkod sa Panginoon, no? Minsan sa mag-asawa ganun talaga, kunti lang, medyas lang ang nawala. Hallelujah. Hindi na nakapagsimba kasi nawala yung pares ng medyas. Kasi may mga asawa din na iba, no? Na ang asawa talagang naghahanda sa lahat. Ultimo toothpaste, ultimo toothbrush. Sa mag-asawa, makarelate sa akin. Tapos may mga anak pa tayo. Para na tayong bakikang na hindi na talaga tayo may itsura kung anong bibit-bitin natin una, no? Please, mga anak ng Diyos, husband and wife, magtutulungan talaga tayo. Kasi dyan papasok ang kaaway. Sabi niya, dahil lang sa medyas, hindi na nakapagdalo ng gawain ng Panginoon. Kasi lalabas na doon, saan yung medyas ko? Ganito, ganyan. Maliit na bagay, mga kapatid, hindi natin napagtimpian. Pero yan ang ginagawa ng kaaway. Because he is look like a roaring lion. Walk it about.
Second womb he may devour. Hallelujah. Naghahanap talaga siya. Ng kunti talaga. No? Yan lang po mga kapatid. Hindi ko na sa tank na naman. Unti-untiin lang natin to para maintindihan natin ang salita ng Panginoon. No? At ma-digest ba ng maigi? Kasi kahit bilisan man natin, every Saturday po ang pinagkatawala ng ating pastor sa akin. Maraming salamat sa aking pastor na tumiwala din sa akin at sa pastor ko dito sa kinalalagyan ko mga kapatid na he is so good also na binigyan ako ng pagkakataon, hallelujah, na mag-preach ng word of God, hallelujah. Kahit hindi man ako karapat-dapat, pinupuri ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi sabi nga nila, ang 20 pesos daw na nahulog sa basurahan, kahit madumi na yan, pupulutin at pupulutin mo. Bakit? Kasi mahalaga ang pera sa atin. Ganon din sa Panginoon. Ang value ng isang tao sa Panginoon ay isang sanglibutan. Isang buong sanglibutan. Kaya gaano man, wag tayong sumuko, no? Wala naman akong hindi na ako maliligtas, ganito, ganyan. Dumating minsan sa point ng isip ko, pero I rebuke myself. Ang espiritu na nandyan, na gustong sirayan hindi na ako maganito, ganyan. Kasi bakit? Pipigilan natin ang ating sarili na magano na naman doon sa self-pity, sa kahit ano, because our God is a great forgiver. Hallelujah. Mapinasayloon ng atong buhi nga Dios mga igsoon. So di lang po na to balik-balikon ang mga kasalanan. Porque lagi tayong pinapatawad sa Panginoon, lagi naman nating inuulit-ulit. Naaawa tayo sa ating Panginoon na lagi na lang nasa cross of Calvary. Pero yung mga ating mga ginagawa, lagi nating ipinapako ang ating Panginoon sa cross of Calvary. Kasi dahil sa kasalanan, nagpapako ang ating Diyos. Tapos ipapako na naman ulit natin, maawa naman tayo sa ating Panginoon. Oy, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Let us pray. O dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, O God. Salamat Panginoon sa iyong masalita, O God, na napakatamis, Lord. Hallelujah. Purihin ka Panginoon. Ikaw ang Diyos na maawain, O God. Ikaw ang Diyos na mahabagin, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, God, na maging submissive sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ipagkatiwala ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kahit sa kalitliitang bahagi ng aming pamumuhay, Panginoon, na maibigay namin sa iyo, God, Lord. Hallelujah. Kung may nakatingin man ngayon, Panginoon, na hirap sila, na i-struggle, Panginoon, ang pagtitimpi, ang temperance, ang self-control, ang pagkamapailubon, Ginoo, Lord. Hallelujah. God, tagaimig mga kapamagihan, Ginoo, Lord, nga ma-divert, Ginoo, Dios, Lord, into your presence, O God. Hallelujah. Nga maipamuhay namo ang imuhang pulong, Ginoo, Dios, Lord, nga dili lang yun kutob lang sa istorya, Ginoo, kutob lang sa basa, Ginoo, kundi makita gyud sa among makinabuhi, Ginoo, nga dalon namo sa among kamatayon, O Dios, nga ikapresentar namo, Ginoo, Lord, diha sa imong pagbalik, O God. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoong Dios. Hallelujah. Kung naa may mga anak nimo, Lord, nga masakiton, God, gamiton nako ang imong pangalan, Ginoong Jesus, Lord. Ayuha sila sa pangalan nimo, Ginoong Jesus, Lord. Aduna may nagmasakiton, Ginoo, Lord, sa spiritual, O God, tabangi sila, Ginoong Jesus. Hallelujah. Lord, hatagi sila mga magminister sa ilaha, O Dios, nga makabalik diha sa imong tiilan, Ginoo, Lord. Hallelujah. Na may mga espiritu, O Dios, Lord. Hallelujah. Nga pita pa rin ang laging nangibabaw, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa, O God. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Ikaw ang Dios na mabuti, Lord, na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw at ikaw, O God. Hallelujah. Dakila ka, Lord. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Magandang hapon din gang Janalyn Sanchez, no? Nanonood din siya. Sis Alma Suligin. Salamat sa mga kapatiran that who are with me, mga kapatid. Ingon si Sis Abit, God is so great. Salamat sa Ginoo. Nakapaminaw na sadta sa atong maabtikon nga magwawali karon. Glory to God. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi, Pastora. Grabe, mabless ako permi sa kay Pastora. Sabi ko, Lord, pagka maayo sa imong mga pulong, no? Nga from the bottom of our heart, ikasulti, pasundayag na to ang atong Dios nga buhi. Nga makaingon ta, may pariha sa pag-ingon sa atong buhi nga Dios kay Pedro. Ikaw, Pedro, ano ang pagkakilala mo sa akin? Sino ako at ano ako sa iyo? Hallelujah. Yan ang narinig ko kahapon sa preaching, mga kapatid. Ano ba sa atin ang Panginoon natin? Siya ba ay tagapagligtas? Siya ay Diyos ng Diyos na hindi natin ipagkambyo, hallelujah, sa sanlibutang ito, no? Amen. Dalay ko na ngalan sa itong buhay nga Diyos. Sis Abibi, ingon siya, nanawagan siya kay Sis Rosie. Busako, salamat sis sa inyong pagpanawagan, no? Sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Replay na lang po kayo, Sis Bibi. Dalay ko na ngalan sa itong buhay nga Diyos. Hallelujah. Jesus, Lord. You are worthy to be praised, O God. Hallelujah. Hallelujah. Sis Mayal, and siya, maayong hapon, ati Ruth, and ati Sis Rain. Maayong gabi, yes. Maayong gabi, idihagang. Hallelujah. Dalay ko, Sis Stagy is watching. Pigilan talaga
dalagan natin yung sarili natin. Tulungan natin ang ating masarili, God. Sis Deva, na hindi ko kilala ito, bago na naman to. Pero salamat kapatid, nandito ka po, Sis Deva, no? Hallelujah. God bless you, gang. Hindi po, mula ba kawang ang atong pagpaminaw mga igsoon, atong mahinumduman gyud ang pulong sa atong buhi nga Dios. Balag malimtan ko ninyo mga igsoon, dili lang ang pulong sa Dios. Amen. Sis Cherry, amen, auntie, ano siya, no? Sis Emelda Mamak, amen. Na nagpanog mga prayer, tanan no, dalay ko na ngalan sa tungboy nga Dios, nahurot na jud akong time nga ison. To God be all the glory. Sis Anacel, mga kauban namo ni sa mga BS online, amen, hallelujah, salamat sa Ate Ruthie. Salamat gang sa pagpaminaw po. Sis Jemadel, kauban na mo sa online, mga maabtikon nga mga kaigsuunan, nga makapadasig ang ilahang mga presensya po. Hallelujah, hallelujah, no? Sis Marie Menoria, Marivic, Sis Maritara, thank you Lord sa mga pulong Ginoo. Temperance, always with God. Usahay gani, magsigog ng temperance, kailangan yun na to, i-apply ang temperance. Salamat Sad Ate Ruth, God bless you. Sis Leia, hallelujah. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi nga Dios, God bless. Kay magsulod na ang adlaw sa kaluwasan Bohol, mga ison. Dalaygon ang ngalan sa tong buhi. Salamat sa 35 viewers with me, no?